Sinasabi ko sa'yo na sa ganitong paraan, walang alinlangan na ako'y tila isang mas malupit na tao kaysa sa iyo. Pero dahil hindi mo nakita ang mukha niya, lalo na kanyang nag-aapoy na mga mata sa mga sandaling yun, habang nakita ko ang kanyang mga mata, gusto ko siyang maging asawa kahit natamaan pa ako ng kidlat. Gusto ko siyang maging asawa. Itong pagnanais ay aking naging matinding isipin. Ito ay hindi lamang pagnanasa. Pero hindi ko ginusto na gumamit ng hindi patas na paraan para patayin siya. Kinalagan ko siya at sinabing makipaglaban sa akin. Galit na galit. Ibigay mo lahat ng kaya mo kung gusto mong mapasaya pa ang asawa mo. Pagbabayaran mong ginawa mo! Ah! Ah! Nang bumagsak siya, lumingon na ako sa babae. Ibinaba ang aking espadang may bahid ng dugo. Ngunit sa labis kong pagtataka ay wala na ang babae. Iniisip ko kung saan siya tumakas. Hinanap ko siya sa kumpol ng mga sidar. Ngunit tanging ungo lamang ang narinig ko mula sa lalamunan na naghihingalong lalaki. Maaring sa sandaling nagsimula kaming maglaban, ay tumakbo na siya papalayo sa kakahuyan upang humingi ng tulong. Ninakawan ko na lamang ang lalaki at kinuha ang kanyang espada, pana at palaso. Tumakbo ko palabas ng kalsada sa bundok. Yun lang ang aaminin ko. Okay. Nakakalito na nga siya. O, di ba para silang umamin? And if totoo nga sinasabi ni Tajumaru, grabing babae, marupok na psychopathic. Haha, parang ikaw lang yun eh. Sige na, di pa tapos. Mas maguguluhan kayo kasi pati si Takehiko may statement. Eh, di ba namatay na yun? Ba't may statement pa siya? Ewan, medyo di ko rin gets yung part niya yan eh. Parang may sinaniban siya or something. Pero ito yung sinabi niya. Matapos niya pagsamantalahan ng aking asawa, ang magnanakaw na nakaupo roon ay nagsimula siyang magsalita ng mga nakakaaliw na salita sa kanya. Siyempre, hindi ako makapagsalita. Mabilis na nakatali ang buong katawan ko sa ugat ng senyo. Samantala ay kinindatan ko siya ng maraming beses. Gusto kong sabihin, huwag kang maniwala sa magnanakaw. Gusto kong iparating sa kanya ang ganong kahulugan. Ngunit ang aking asawa na nalulungkot na nakaupo sa dahon ng kawayanan ay nakatingin ng husto sa kanyang pandungan. Nakikinig si Masago sa mga sinasabi ng lalaki. Mapangiwi ako sa selos. Samantala, ang magnanakaw ay nagpatuloy sa kanyang matalinong pananalita mula sa isang paksa patungo sa isa pa. Ang magnanakaw ay sa wakas ay gumawa ng kanyang matapang at walang mapanlinlang na salita. Ginawa mo sa akin. Siraan na ang iyong puri. Hindi ka na magugustuhan ng asawa mo. Wala ka ng kwenta. Hindi pa siya naging ganito kaganda noong mga sandaling iyon. Ano ang sinabi ng aking magandang asawa sa kanya habang nakadagdapos doon? Naliligaw ako sa kalawakan ngunit hindi ko maisip ang kanyang sagot nang hindi nag-aapoy sa galit at selos. Kung gusto mo, patayin mo siya.
Kahit ngayon, ang mga salitang ito ay tumatak sa aking isipan. Para bang itataboy ako sa napakalalim na kailaliman ng kadiliman. Ang mas masakit pa na ang mga salitang iyon ay nanggaling sa kanya. Nakarating sa tenga ko ang kanyang sumpa. Sa mga salitang ito, ang magnanakaw mismo ay namugla. Patayin mo siya! Sigaw niya, kumapit siya sa mga braso niya. Tinitigan siya ng masama, hindi siya sumagot ng oo o hindi. Ngunit halos hindi ko maisip ang sagot niya. Habang nag-aalangan ako, sumigaw siya at tumakbo sa kailaliman ng kakahuyan. Agad siyang sinundan ng lalaki, ngunit nabigo siya na hawakan ang manggas nito. Pagkatapos niyang tumakas, kinuha niya ang aking espada at ang aking busog at mga palaso. Sa isang hagod ay pinutol niya ang isa sa aking mga gapos. Naalala ko ang kanyang pag-umul. Susunod ang aking kapalaran. Pagkatapos ay nawala siya sa kakahuyan, natahimik ng lahat. Pagkatapos noon, hindi, may narinig akong umiyak. Kinalas ko ang aking natitirang gapos, narinig ko ng mabuti at napansin kong ito ay ang sarili kong pag-iyak. Itinaas ko ang aking pagod na katawan mula sa ugat ng seno. Sa harapan ko ay may nagniningning na maliit na espada na pagmamayari ng aking asawa. Nahulog. Kinuha ko ito at sinaksak ito sa aking dibdib. Isang dugo ang bukol ang tumaas sa aking dibdib. Ngunit wala akong maramdaman na sakit. Nang lumamig ang aking dibdib, ang lahat ay tahimik tulad ng patay sa kanilang mga libingan. Ano ang tunay na katahimikan? Wala ni isang ibong naririnig ang tala sa langit sa ibabaw nitong libingan, sa guwang ng mga bundok. Tanging isang malungkot na liwanag ang nananatili sa mga sedro at kabundukan. Lumipas ang ilang minuto, ang liwanag ay unti-unting lumalabo, hanggang ang mga sedro at kawayan ay nawala sa aking paningin. Habang nakahiga, binalot ako ng malalim na katahimikan. May isang taong lumapit sa akin. Sinubukan akong makita, ngunit kadiliman lamang ang bumalot sa paligid. Binunot niya ang patalim sa aking dibdib, ngunit hindi ko siya nakita at ang tanging kamay lang ang nasaksihan kasabay nito ang pagdaloy ng dugo sa aking dibdib. Bibig at minsan, at para sa lahat ay lumubog ako sa kadiliman ng kaluwa.